Madilim pa ang langit nang magising si Mara Fernando sa hindi maipaliwanag na pagkahilo. Pakiramdam niya'y umiikot ang maliit nilang kwarto kahit nakahiga lang siya sa manipis na kutsyon. Dahan-dahan siyang bumangon. Isang kamay ang nakahawak sa dibdib at ang isa'y nasa bibig. Pilit pinipigilan ng pagsusuka. "Mara, ikaw ba yan?" Sigaw ng kanyang ina mula sa kusina. "Bakit parang sinusumpong ka na naman?" "Wala po, Nay." Mahina niyang sagot kahit alam niyang hindi iyon totoo. Tumakbo siya sa banyo at doon tuluyang isinuka ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Naninginig ang kanyang mga kamay habang nakasandal sa malamig na pader. Ilang linggo na siyang ganito, nahihilo, nasusuka, madaling mapagod. Una, inisip niyang dala lang iyon ng stress sa eskwela at sa trabaho niya bilang part-time sales lady sa maliit na butik sa palengke. Pero mayong pangatlong umaga na siyang halos hindi makatayo sa hilo, may isang posibilidad na ayaw tanggapin ng isip niya. At iyon ang kinatatakutan niya. Pagkalipas ng isang oras, palihim na lumabas si Mara ng bahay. Mahigpit niyang hawak ang maliit na perang naipon niya sa pagtitipid ng baon. Dumaan siya sa butika sa kabilang barangay para walang makakilala sa kanya. Nakayuko siya habang binibili ang pregnancy test para bang sa isang tingin lang ng kahera ay mababasa na ang pinakatatago niyang lihim. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Nasa labas ang kanyang ama si Mang Temyong nagkukumpuni ng sirang upuan. Ang kanyang ina naman ay abalang naglalabas sa likod bahay. Mabilis siyang pumasok sa banyo at isinara ang pinto. Doon, habang nanginginid ang kamay, ginawa niya ang test. Ilang segundo. Ilang malulupit na segundo. Pakiramdam ni Mara, bawat tibok ng puso niya ay parang martilyong tumatama sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapikit. Hindi siya makadasal. At nang tingnan niya ang maliit na test kit, 2 guhit. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "No!" bulong niya, unti-unting napaupo sa sahig. "Hindi! Hindi pwede!" Ngunit naroon ang katotohanan. Malinaw. Hindi mabubura. Hindi maitatanggi. Buntis siya. Biglang nanggilid ang luha sa kanyang mga mata. Kumapit siya sa gilid ng timba para hindi tuluyang matumba. Sa edad na 18, sa panahon na dapat iniisip niya ay exam, pangarap at graduation, heto siya ngayon, tanga ng isang katotohanang kayang wasakin ang buong buhay niya. At masigit sa lahat, ang tanong na gumugulo sa isip niya ay hindi lang kung paano siya nabuntis, kundi paano niya sasabihin ito sa kanyang mga magulang. Kilalang istrikto ang ama niya. Sa maliit nilang baryo, mahalaga ang dangal ng pamilya Fernando. Isang maling hakbang lang at pwede silang maging sentro ng tsismis. Ang ina niyang si Aling Belen ay palaging nagsasabi, "Ang babae, kailangang marunong mag-ingat, isang pagkakamali lang habang buhay mong pasan." At ngayon, heto si Mara, dala ang pagkakamaling hindi niya alam kung paano haharapin. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Maliit pa iyon, wala pang bakas, pero alam niyang may buhay na nagsisimula roon. Isang buhay na bunga ng isang gabi na pilit niyang gustong kalimutan. Isang gabi kasama ang lalaking hindi niya inaasahang muling makakasalubong sa buong buhay niya. Si Rafael San Jose. Ang lalaking ni hindi dapat napapalapit sa tulad niyang simpleng probinsyana. Ang lalaking may pangalan sa dyaryo, sa telebisyon, sa mga business magazine. Ang 35 anyos na CEO bilyonaryo ng San Jose Group of Companies. At ang lalaking hindi kailanman maniniwala ang sino man na may kaugnayan sa isang tulad ni Mara. Napapikit siya ng mariin habang pumapatak ang luha. "Anong gagawin ko?" nanginginig niyang bulong. Sa labas ng banyo, narinig niya ang malakas na boses ng kanyang ama. "Mara, lumabas ka dyan. May sasabihin ako sa'yo." Napabalikwas siya. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Tila ba may kakaibang kutob ang kanyang dibdib na hindi lang simpleng sermon ang naghihintay sa kanya sa labas. Mahigpit niyang tinago ang pregnancy test sa bulsa ng palda niya, sa kadahan-dahang hinawakan ng doorknob.
Hindi pa man niya nabubuksan ang pinto, pakiramdam niya'y unti-unti nang guguho ang mundo niya. At hindi pa niya alam, ang batang dinadala niya ay hindi lang basta lihim, kundi tagapagmana ng isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa. Pagbukas ni Mara Fernando ng pinto ng banyo, agad siyang bumungad sa seryosong mukha ng kanyang ama. Nakatayo si Mang Temyong sa labas, pawis na pawis. May mga bakas ng semento ang luma nitong damit at tila pagod na pagod mula sa maagang pagsa-sideline sa construction. Ngunit sa kabila ng matigas nitong mukha, may kung anong lambot sa mga mata nito nang makita ang anak. "Kanina pa kita tinatawag," sabi nito, bahagyang napakunot ang noo. "Ayos ka lang ba?" Mabilis na yumuko si Mara upang itago ang namumugtong mga mata. "Opo, Tay. Medyo nahihilo lang po." Hindi nakasagot si Mang Temyong. Ilang segundo siyang tinitigan nito na barabang may gustong basahin sa kanyang mukha. Pero kalaunan ay nagbuntong hininga rin nito at inabot ang isang gusot na supot. "Oh, heto," sabi ng ama niya. "May kaunti akong naipon sa pagsa-sideline ko sa construction nitong mga nakaraang linggo." Napatingin si Mara sa supot, saka muling tumingin sa ama. "Para saan po yan?" "Para sa graduation mo." Bahagyang ngumiti si Mang Temyong at sa sandaling iyon ay nakita ni Mara ang pagod, pagmamalaki at pagmamahal sa mukha ng ama. "Hindi man nga laki, pero baka magkasya yang pambili mo ng bagong damit. Isang beses ka lang gagraduate ng senior high. Gusto ko maayos ang suot mo sa araw na yon." Parang gusto nang sumabog ang dibdib ni Mara. Ang bigat-bigat ng lihim sa puso niya. Sa bawat salitang binitiwan ng kanyang ama, lalong lumulubog ang kaluluwa niya sa hiya at takot. Kung alam lang nito. Kung alam lang nilang may dinadala na siyang sanggol sa sinapupunan. Kung alam lang nilang ang anak nilang inaasahal tatayo sa entablado ng may medalya ay unti-unti nang nilalamon ng isang lihim na kayang gumiba sa pangarap nilang lahat. "Oh, bakit ka umiiyak?" Pagtataka ng ama niya nang mapansing pumatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Mabilis niya iyong pinahid. "Wala po, Tay. Natouch lang po ako." "Sus!" ani Mang Temyong sabay iwas ng tingin. "Drama mo talaga. Maghanda ka na, baka mahuli ka sa eskwela." Tumanggo si Mara at pilit nang mumiti. Ngulit pagkapasok niya sa kanyang kwarto, saka siya napahandosay sa kama at tahimik na napahagulhol. Sa isang kamay ay hawak niya ang perang pambili sana ng graduation dress. Sa kabilang banda naman ay ang takot na baka hindi na siya makarating sa graduation na iyon. Lumipas ang mga araw at lalong naging mabigat ang bawat umaga para kay Mara. Patuloy ang kanyang pagsusuka, patuloy ang pagkahilo. Ngunit sa bahay, pinipilit niyang magkunwaring normal lang lahat. Kapag tinatanong siya ng ina, sinasabi niyang baka napapagod lang siya sa schoolwork. Kapag pinagsasabihan siya ng ama na kumain ng maayos, ngumingiti lang siya kahit hirap lunukin ng pagkain. Sa eskwela, maluluwag na blouse at palda ang isinusuot niya. Tinatakpan niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan sa pamamagitan ng bag na palaging nakayakap sa tiyan niya. Iniiwasan niyang tumingin ng matagal sa salamin dahil sa tuwing ginagawa niya iyon, hindi isang estudyante ang nakikita niya, kundi isang dalagang may lihim na anumang oras ay pwedeng mabunyag. At sa bawat gabi, iisang pangalan ang bumabalik sa isip niya, Rafael San Jose. Ang gabing nangyari ang lahat ay parang panaginip at bangungot na pinagsama. Isang gabing pilit niyang gustong kalimutan, ngunit siya ring nagbunga ng isang katotohanan ngayon ay nasa loob na ng kanyang sinapupunan. Ilang beses niyang naisip na hanapin ang lalaki. Pero paano? Isa lamang siyang simpleng babae mula sa mahilap na pamilya, samantalang si Rafael ay isang makapangyarihang CEO, laging napapalibutan ng mga bodyguard, sekretarya at matatayog na gusali. Para itong isang bituin na maaari lamang titigan mula sa malayo, ngunit hindi kailanman maaabot. Kaya pinili ni Mara na manahimik. Pinili niyang sarilinin ang lahat.
Umaasa siyang baka may paraan pang maitago iyon hanggang matapos ang graduation. Umaasa siyang baka sakaling hindi mapansin ng kanyang mga magulang. Umaasa siyang baka kayang lampasan ng oras ang problemang hindi niya kayang harapin. Ngunit ang oras ang unang nagtaksil sa kanya. Dumating ang mga buwan at kasabay ng paglipas ng mga araw ay unti-unting paglaki ng kanyang tiyan. Sa simula ay kaya pa niyang itago sa maluluwag na damit. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang umbok na hindi na kayang ikublin ng tela, bag o pagsisinungaling. Isang hapon habang naglalaba si Aling Belen sa likod bahay, napansin nitong dahan-dahang naglalakad si Mara palabas ng kwarto. Isang kamay ang lihim na nakahawak sa tiyan. Mara? Maingat ngunit talim na tawag ng ina. Napahinto siya. Lumapit ka nga rito? Bumilis ang tibok ng puso niya. Habang papalapit siya sa kanyang ina, nararamdaman niyang parang huminto ang buong paligid. Ang hangin, ang ingay ng mga kapitbahay, ang huni ng mga ibon. Tumayo si Aling Belen at dahan-dahan, puno ng pagdududa, ibinaba nito ang tingin sa bandang tiyan ng anak. Namutla si Mara. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ng kanyang ina ang isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Mara, bakit parang lumalaki ang tiyan mo? Napatakip siya ng bibig. Hindi siya makasagot. Hindi siya makahinga. At sa loob ng bahay, narinig niya ang pagbukas ng pinto, kasabay ng mabibigat na yabag ng kanyang ama na papalapit. Parang huminto ang oras nang marinig ni Mara Fernando ang tanong ng kanyang ina. Mara, bakit parang lumalaki ang tiyan mo? Nakatayo siya sa gitna ng likod bahay. Nanginginig ang buong katawan habang si Aling Belen ay nakatitig sa kanya na parabang naghihintay ng paliwanag na ayaw namang lumabas sa kanyang bibig. Hindi makasagot si Mara. Hindi siya makahinga. Sa bawat segundong lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanang matagal na niyang pilit itinatago. At bago pa siya makaimik, dumating mula sa loob ng bahay ang kanyang ama. Anong nangyayari rito? Tanong ni Mang Temyong, hawak pa ang basang bimpo sa balikat. Napatingin ito kay Aling Belen, saka kay Mara. Napansin nito ang maputlang mukha ng anak at ang nanginginig na mga kamay nito na tila gustong takpan ng tiyan. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Mula sa pagtataka, naging pagdududa. At mula sa pagdududa, naging malamig na takot. Mara? Mahina ngunit matalim na sabi nito. Ano yang tinatago mo? Napaatras si Mara. Tay, sabihin mo ang totoo, sigaw nito. Napasigaw si Aling Belen nang biglang hinila ni Mang Temyong ang layayan ng maluwag na damit ni Mara. At sa isang iglap, nabunyag ang umbok ng tiyan na ilang buwan ng pilit itinatago. Nanlaki ang mga mata ng ina niya, napahawak ito sa dibdib. Samantalang si Mang Temyong ay tila nabingi sa kanyang nakita. Hindi, bulong nito, hindi pwede. Napayuko si Mara habang umaagos ang kanyang luha. Tay, Nay, patawad po. Buntis ka? Ubod lakas na sigaw ng kanyang ama na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Mara, anong kaiziyan ang dinala mo sa pamilya natin? Napahagulhol si Mara. Tay, hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya. Galit na ulit nito. May nangyaring ganyan sa'yo tapos hindi mo sinasadya? Ilang buwan mo kaming niloko. Ilang buwan mo kaming ginawang tanga. Temyong! Pigil ni Aling Belen, umiiyak na hin. Ngunit wala nang naririnig ang ama niya. Mamumula ang mukha nito sa sobrang puot at sakit. Ikaw ang pag-asa namin. Pinagpaguran ko ang pang-graduation mo. Tiniis ko ang init sa construction para lang may imang bili ka ng damit. Tapos ito ang igaganti mo sa amin. Parang bawat salita nito ay punyal na bumaon sa puso ni Mara. Patawad po talaga. Sino ang ama? Sigaw ni Mang Temyong. Napapikit si Mara. Hindi niya masabi. Paano niya ipapaliwanag na ang lalaking nakabuntis sa kanya ay isang kaong ni sa panaginip ay hindi kayang abutin ng ordinaryong tulad nila?
Paano niya sasabihin na si Rafael San Jose, isang makapangyarihang bilyonaryong CEO, ang nasa likod ng lahat? Tay, hindi ko po kayang sabihin. Sa mga salitang iyon, tila tuluyang nawala ng kontrol si Mang Temyong. Lumayas ka muna sa harap ko, galit nitong sigaw. Hindi kita kayang tignan ngayon, hindi ko matanggap ang ginawa mo. Parang gumuho ang mundo ni Mara. Hindi man siya direktang pinalayas habang buhay, sapat na ang mga salitang iyon upang madurog siya. Nanginginig niyang kinuha ang ilang gamit sa kanyang kwarto, ilang damit, lumang tuwalya at kaunting perang naitabi. Hindi na siya halos makatingin sa kanyang ina na tahimik lang na umiiyak sa isang sulok at ang kanyang ama, nakatalikod, parehong kamao ay maring nakakuyom. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig habang lumalabas siya ng bahay. Pakiramdam niya ay bawat hakbang palayo roon ay paghakbang palayo rin sa dating buhay na nakilala niya. Pagsapit ng gabi, dumiretso siya sa bahay ng kaibigan niyang si Mayla, ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan niya. Mara, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Mayla nang makita siyang luhaan at may bitbit na bag. At doon, sa unang pagkakataon, tuluyan ng bumuhos ang lahat ng kinikimkim niya. Simula nang malaman niyang buntis siya, hanggang sa pagkabunyag ng lahat sa kanyang mga magulang. Tahimik na nakinig si Mayla habang umiiyak si Mara sa gilid ng kama. Matapos ang lahat, niyakap siya nito ng mahigpit. Dito ka muna, sabi ni Mayla. Hindi kita pababayaan. Ngunit kahit may matutuluyan siya, hindi pa rin matahimik ang isip ni Mara. Kinabukasan, habang mag-isa siya sa maliit na silid ni Mayla, humawak siya sa sariling tiyan at napapikit. Isang mapanganib na isipin ang sumulpot sa kanyang utak. Paano kung ipalaglag na lang niya ang bata? Baka iyon na lang ang paraan para matapos ang lahat. Baka kapag nawala ang sanggol, may pagkakataon pa siyang makabalik sa normal. Muli niyang mararanasan ang dating buhay. Muli siyang matatanggap ng kanyang ama. Muli siyang makakabalik sa pag-aaral ng walang dinadalang kahihiyan. Subalit nang naisip niya ang aktual na gagawin niya, nanlamig ang buong katawan niya. Natakot siya. Hindi niya kinaya ang bigat ng konsekwensang kaakibat noon. At higit sa lahat, sa kabila ng sakit at takot, may bahagi sa puso niyang ayaw saktan ang batang walang kasalanan. Humagulgol siya habang mahigpit niyayakap ang kanyang tiyan. Anak, hindi ko alam kung paano kita bubuhayin, pero hindi ko kayang patayin. At sa sandaling iyon, kahit wasak na wasak ang mundo ni Mara, isang mabigat na desisyon ang nabuo sa puso ni Mara. Harapin ang lahat, kahit mag-isa. Sa isip ni Mara Fernando, parang bumabalik ang lahat. Bawat detalye, bawat alaala, bawat sandali ng gabing pilit niyang gustong kalimutan. Humiga siya, nakatitig sa kisame, habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Doon nagsimulang bumalik ang alaala. Ilang buwan ang nakalipas, masaya ang buong butik kung saan nagtatrabaho si Mara. Year-end party ng kumpanya at kahit simpleng empleyado lang siya, inimbitahan silang lahat ng may-ari na si Madam Salina. Sumama ka na Mara, pilit ni Mayla noon. Minsan lang to, tsaka may mga bigating bisita raw. Nag-alinlangan pa siya, hindi siya sanay sa ganitong klaseng okasyon. Pero sa huli, sumama rin siya. Isuot ang pinakasimpleng ngunit malinis niyang bestida at umaasang kahit papano maranasan niya ang isang gabi na parang nasa ibang mundo. At tama siya. Pagpasok pa lang nila sa venue, isang engrandeng hotel. Nabighani na agad siya sa ilaw, musika at mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Para siyang naliligaw sa isang mundong hindi para sa kanya. Relax ka lang, bulong ni Mayla. Enjoy nang natin to. Ngunit hindi niya inaasahan na sa gabing iyon, magbabago ang buong buhay niya. Doon niya unang nakita si Rafael San Jose. Nakatayo ito malapit sa stage, kausap ang may-ari ng butik. Nakasuot ng itim na suit, matangkad, matikas at may presensyang hindi mo pwedeng baliwalain. Para bang lahat ng tao sa paligid niya ay kusang tumitigil at napapalingon. Siya yun, bulong ni Mayla. Kaibigan ni Madam Selena, CEO ng San Jose Group. Napalunok si Mara. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya maalis ang tingin sa lalaki. May kakaibang hatak ito.
isang kombinasyon ng kapangyarihan at misteryo. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. Mabilis siyang umiwas, pero huli na. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting napalapit si Mara sa mundo na hindi niya kinagisnan. May mga inumin, tawanan, sayawan. Sa una, tumatanggi siya sa alak. Pero dahil sa pilit ng mga kasama at sa kagustuhang makisabay, napainom din siya. 1, 2, hanggang sa hindi na niya mabilang. Unti-unting naging malabo ang paligid. At sa gitna ng ingay at ilaw, may isang taong lumapit sa kanya. "Okay ka lang?" Isang malalim at kalmadong boses ang tanong. Pagtingin niya, si Rafael San Jose. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang usapan nila. Hindi niya maalala kung paano sila napunta sa isang tahimik na sulok malayo sa karamihan. Ang alam lang niya, sa gabing iyon, may kung anong koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na pinatibay ng alak at emosyon. Hanggang sa dumating ang sandaling hindi na niya kayang kontrolin ang sarili. At hindi na rin niya kayang umatras. Kinabukasan, nagising si Mara sa isang hindi pamilyar na kwarto. Nanlaki ang mga mata niya. Katabi niya, si Rafael San Jose. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Mabilis siyang bumangon, nanghinginig ang buong katawan. Hindi niya matanggap ang nangyari. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lalaking iyon. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano niya haharapin ang sarili niya. Tahimik siyang nagbihis. At bago pa magising si Rafael, umalis siya. Walang paalam, walang paliwanag. Dala ang isang gabing hindi niya alam kung dapat bang ituring na pagkakamali o kapalaran. Bumalik sa kasalukuyan si Mara. Patuloy ang pag-agos ng luha niya habang nakahawak sa tiyan. Isang gabi, bulong niya. Isang gabi lang ang nagpaago ng lahat. Hindi niya akalaing ang gabing iyon ang magiging simula ng pinakamabigat na laban sa buhay niya. Hindi niya akalaing ang lalaking iniwan niya ng walang paalam, ang siya ring ama ng batang dinadala niya ngayon. At higit sa lahat, hindi niya alam kung tatanggapin ba siya nito o tuluyan siyang itataboy. Mabigat ang bawat hakbang ni Mara Fernando habang nakatayo sa tapat ng napakataas na gusali ng San Jose Holdings Corporation. Sa unang tingin pa lang, alam na niyang hindi siya nababagay sa mundong iyon. Napapalibutan ng salamin ng buong building, may mga gwardya sa bawat entrada at sunod-sunod ang pagpasok ng mga naka-Amerikanang lalaki at babaeng tila sanay sa karangyaan. Samantalang siya, isang simpleng dalagang nakasuot ng lumang bestida, kupas na bag at may lihim na dinadala sa sinapupunan. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi na siya pwedeng umatras. Kailangan niyang makita si Rafael San Jose. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa front desk. "Ma'am, may appointment po ba kayo?" Tanong ng babaeng receptionist. Bahagyang tinignan siya mula ulo hanggang paa. Wala po," nahihiyang sagot ni Mara. "Pero importante po. Kailangan ko lang po talagang makausap si Mr. Rafael San Jose." Agad nagbago ang mukha ng receptionist. "I'm sorry, miss, pero hindi basta-basta nakakapasok ang walang appointment." "Pakiusap po," halos pabulong na sabi ni Mara. "Sabihin niyo pong si Mara Fernando. Mahalaga po ito." Nag-aalinlangan man, tumawag ang receptionist sa loob. Ilang minutong tila napakahaba ang lumipas. Akala ni Mara ay palalayasin na siya, ngulit biglang lumapit ang isang lalaking nakaitim na suit. "Miss Mara?" tanong nito. Tumanggo siya. "Please follow me." Lalo siyang kinabahan. Pagpasok niya sa pribadong elevator, pakiramdam niya ay lalo siyang nilalamon ng takot. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Hindi niya alam kung matatandaan pa ba siya ni Rafael. At higit sa lahat, hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag sinabi niya ang dahilan ng pagpunta niya. Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang isang malawak at mamahaling opisina.
At doon, nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling window, ang lalaking pilit niyang iniiwasan sa alaala, ngunit hindi kailanman nawala sa puso't isip niya. Rafael San Jose. Nakaabong suit ito, tuwid ang tindig, malamig ang aura, at mas lalo pang naging gwapo kaysa sa pagkakatanda niya. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang bigat sa presensya nito. Isang katahimikang napanganib at mahirap basahin. Dahan-dahang humarap si Rafael sa kanya. Nanlalamig na nakatitig si Mara. Samantala, naningkit ang mga mata ng lalaki. Ikaw? Mababa nitong sabi. Ikaw yung babae sa party. Parang huminto ang hininga ni Mara. Naalala siya nito. Opo, mahina niyang sagot. Tahimik siyang pinagmasdan ni Rafael sa kadahan-dahang lumapit. Umalis ka kinabukasan ng walang paalam. Napayuko si Mara. Pasensya na po. Hindi ka pumunta rito para humingi ng tawad. Diretso ang boses nito. Ano ang kailangan mo? Napalunok si Mara. Bago pa siya makapagsalita, napatingin siya sa ibabaw ng mesa. May isang magazine roon. Sa front page, naroon ang larawan ni Rafael katabi ang isang napakagandang sosyalitang babae. Nakaakbay ito sa lalaki habang parehong nakangiti sa kamera. At sa ibaba ng larawan, malinaw ang headline. Billionaire CEO Rafael San Jose to marry longtime fiancé Isabela Monteverde this summer. Parang biglang nawala ang lakas ni Mara. Fiancé. Nakatakda ng ikasal. Biglang kumirot ang dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit ganun kasakit, gayong wala naman siyang karapatang masaktan. Wala naman silang relasyon. Isang gabi lang ang namagitan sa kanila. Isang gabing bunga ng kalasinan at kahinaan. Ngulit ang mabasa iyon ng harapan ay tila sampal sa kanya ng katotohanang hindi siya nababagay sa buhay ng lalaking ito. Anong problema? Tanong ni Rafael. Napansing namumutla siya. Hindi na siya pwedeng umatras. Pumunta po ako rito. Nanginginig niyang simula. Dahil kailangan niyong malaman ng isang bagay. Nanatiling malamig ang mukha ni Rafael. Then say it. Napahawak si Mara sa tiyan niya. Sa sandaling iyon, napansin din ng lalaki ang kilos niya. Dumulas ang tingin nito sa bahagyang umbok na pilit niyang ikinukubli. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang pagbabago sa mga mata ni Rafael. Pagdududa, pagkagulat, at unti-unting pagbigat ng ekspresyon. Rafael, mahina niyang tawag, halos pumutol ang boses. Buntis ako. Natahimik ang buong opisina. Walang tunog, walang galaw. Para bang pati hangin ay tumigil sa pagitan nila. Mariing kumunot ang noo ni Rafael. Anong sinabi mo? Napaluha si Mara, pero pinilit niyang maging matatag. Ang batang dinadala ko, nanginginig niyang sabi, ay anak mo. Biglang tumigas ang panga ni Rafael. Lumingon ito sa bintana, sa kamuling tumingin sa kanya na tila sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo o gumagawa lamang ng kwento. Ngunit nang makita nito ang mga luha sa kanyang mata at ang takot na hindi kayang pikein, unti-unting nagbago ang malamig nitong mukha. Parang may kung anong gumagsak sa pagitan nila. At sa isang iglap, ang balitang ikakasal na ang misteryosong bilyonaryo ay nawalan ng saysay sa harap ng mas mabigat na revelasyon. May anak siya. At ang babaang nasa harap niya ay dala ang lihim na kayang gumiba sa lahat ng planong itinayong niya. Imposible, bulong ni Rafael. Ngulit bago pa siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng opisina. At isang matalim na boses ng babae ang bumasag sa mabigat na katahimikan. Rafael, darling, ready ka na ba for lunch? Natigilan ang babae nang makita si Mara. At si Mara naman ay agad nakilala ang nasa pinto. Ang babae sa magazine, Isabela Monteverde. At sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, alam ni Marang hindi ito ang huling unos na haharapin niya. Parang nanigas ang buong silid nang tuluyang makapasok si Isabela Monteverde sa opisina ni Rafael San Jose. Nakasuot ito ng mamahaling puting bestida, elegante, perpekto, at may aurang sanay na sanay sa mundong ginagalawan ng mga mayayaman.
Ngunit sa sandaling iyon, ang maayos nitong mukha ay napalitan ng pagtataka nang makita si Mara Fernando na nakatayo sa harap ni Rafael. Namumugto ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. "Who was she?" tanong ni Isabela, nakatingin kay Rafael, ngunit si Mara ang sinusukat mula ulo hanggang paa. Hindi agad nakasagot si Rafael. Nakatayo lamang ito, tulala, tila hindi pa rin tuluyang nakakabangon sa revelasyong ibinagsak ni Mara ilang segundo pa lamang ang nakalipas. "Rafael?" muling tanong ni Isabela, mas matalim na ang boses. "Bakit ka tahimik? Sino siya?" Tumikhim si Mara kahit nanlalamig ang buong katawan niya. Alam niyang anumang oras ay maaari siyang mawalan ng lakas, ngunit hindi na siya pwedeng umatras. Hindi na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya. "Ako na po ang magsasabi." Mahina ngunit buo niyang saad. Sabay na napatingin sa kanya sina Rafael at Isabela. Lumunok siya, saka itinuwid ang sarili kahit pakilamdam niya'y dudurugin siya ng kahihiyan at takot. "Ako po si Mara Fernando," pakilala niya. "Nagpunta ako rito dahil kailangan pong malaman ni Mr. Rafael San Jose ang katotohanan." Naningkit ang mga mata ni Isabela. Anong katotohanan? Napahawak si Mara sa kanyang piano. Bahagya nang nanlaki ang mga mata ng fiancé ni Rafael sa kilos na iyon, ngunit hindi pa rin ito lubos maunawaan. "Ako po ay buntis." Agad naputol ang paghinga ni Isabela. Ngunit bago pa ito makapagsalita, ipinagpatuloy ni Mara ang pinakamasakit na bahaging matagal niyang ikinimkim. "At si Rafael po, ang ama ng batang dinadala ko." "What?" Halos mapalakas ang sigaw ni Isabela. Napaatras ito, tila hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ay mabilis itong lumingon kay Rafael. "Rafael, sabihin mong hindi totoo yan. Sabihin mong nagsisinungaling lang siya." Ngulit si Rafael ay hindi pa rin makapagsalita. Nakatitig lamang ito kay Mara, tila inuulit-ulit sa isip ang lahat. Ang gabing iyon, ang party, ang babaeng bigla na lamang nawala kinabukasan, at ngayon, narito ito dala ang isang katotohanang kayang wasakin ang lahat. "Rafael!" Halos mangyak-liyak na sigaw ni Isabela. "May sasabihin ka ba o hahayaan mo na lang akong magmukhang tanga rito?" Napapikit si Rafael at mariing napahawak sa sentido. I don't know what to say." Ang mga salitang iyon ang lalong nagpayanig sa damdamin ni Isabela. "So, it's true?" Nanginginig nitong tanong. "May nangyari sa inya?" Tahimik na napayuko si Rafael, at sapat na ang katahimikang iyon upang tuluyang mabasag ang puso ni Isabela. "Hindi," bulon nito sa kanapailing. "Hindi, Rafael. Ilang taon tayong nagsama, ilang taon kitang hinintay, tapos sasabihin mo sa akin na may ibang babae at buntis pa?" Umiiyak na si Mara, ngulit pinilit niyang magsalita. "Hindi ko po intensyong sirain ang relasyon ninyo. Hindi ko po ginusto ang gulo. Pero kailangan pong malaman ni Rafael ang totoo. Hindi ko na kayang itago." "Tumahimik ka!" sigaw ni Isabela. Biglang lumingon sa kanya. "Wala kang alam sa relasyon namin. Wala kang alam sa pinagsamahan namin." Napaatras si Mara sa tindi ng boses nito. Hindi sinasadya, putol ni Isabela. "Paano mangyayari ang isang gabi sa pagitan ninyo kung walang may gusto? Paano ka napunta sa kama ng fiancé ko kung wala kang intensyon?" Napakagatlabi si Mara, kasabay ng pagbagsak ng mga luha niya. "Lasing po kami pareho, pero hindi ko po ikinakailang nangyari, at hindi ko rin po ikinakailang batang dinadalo ko." Lalong uminit ang komprontasyon sa silid. Si Isabela, sugatan at galit. Si Mara takot, ngulit pilit matatag. At si Rafael, tila isang lalaking unang beses nakaramdam ng kawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay. "Say something, Rafael!" Umiiyak ng sigaw ni Isabela. "Pipili ka ba? Ako ba o iyang babae at ang sinasabi niyang anak mo?" Napatitig si Rafael sa dalawa. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig, at ang katahimikang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Napahagulgol si Isabela. Ang babaeng dati palaging elegante at kalmado ay ngayoy wasak na wasak sa harap nila. Pinahid nito ang luha, ngulit hindi mapigilan ang tuloy-tuloy na pag-agos ng mga iyon. "Ang daya mo!" Umiiyak nitong sabi kay Rafael. "Ang daya mo sa akin!"
Humagulgol din si Mara. Hindi niya ginusto ang eksenang iyon. Hindi niya ginustong maging dahilan ng pag-iyak ng isang babaeng wala rin namang ibang ginawa kundi mahalin si Rafael. Ngunit wala nang makakabalik sa dating ayos ng lahat. Sa huli, si Isabela ang unang bumigay. Napailing ito, saka mabilis na kinuhang bag nito. Nanginginig ang kamay nito habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin to. Isabela! Tawag ni Rafael. Ngunit hindi na ito lumingon. Sa isang iglap, lumabas siya ng silid na luhaan. Wasak at bitbit ang sakit na iniwan ng katotohanan. At nang magsara ang pinto, naiwan si Mara at Rafael sa loob ng opisina. Kapwa tahimik, kapwa umiiyak ang puso, at kapwa hindi alam kung paano haharapin ng mas mabigat pang unos na paparating. Matapos lumabas si Isabela Monteverde sa opisina, parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan ni Mara Fernando at Rafael San Jose. Wala ni isa sa kanila ang agad nagsalita. Taning ang mahinang ugong ng aircon at ang magulong tibok ng kanilang mga puso ang tila naririnig sa loob ng silid. Nakatayo si Mara sa gilid ng mesa. Parehong kamay ay nakahawak sa tiyan habang si Rafael naman ay nakatalikod sa kanya, nakatanaw sa bintana ng kanyang opisina. Mula roon ay tanaw ang buong lungsod, mga sasakyan, matatayog na gusali, at mga taong patuloy sa pagtakbo ng kani-kanilang buhay. Ngulit sa loob ng silid na iyon, parang huminto ang mundo nilang dalawa. Ano pong gagawin natin? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Mara. Dahan-dahang humarap si Rafael. Sa unang pagkakataon mula nang makita niya itong muli, wala na ang malamig at misteryosong anyo ng isang makapangyarihang CEO. Ang nasa harap ni Mara ngayon ay isang lalaking litong-lito, binabagabag at tila hindi rin alam kung paano haharapin ang biglaang pagbabagong ibinigsak ng kapalaran. Hindi ko alam, tapat nitong sagot. Napayuko si Mara. Hindi siya nasaktan ng narinig dahil iyon din mismo ang nararamdaman niya. Pareho silang nalunod sa isang gabing hindi nila lubos pinag-isipan at ngayoy pareho ring sinusubok ng resulta noon. Lumapit si Rafael sa mesa at marahang umupo. Pinunasan niya ang muka, saka tumingin kay Mara. Sigurado ka ba? Tanong niya, diretso at mabigat. Sigurado kang akin ang batang dinadala mo. Parang sinakalang dibdib ni Mara sa tanong na iyon, ngunit pinigilan niyang masaktan ng husto. Naiintindihan niya ito. May karapatan si Rafael na magtanong. May karapatang itong magduda. Opo, sagot niya. Ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Ikaw lang. Muli siyang pinagmasdan ni Rafael. Parang hinahanap sa mukha niya ang anumang senyales ng kasinungalingan. Ngunit ang nakita lamang nito ay isang takot na dalaga. Wasak ang mundo, ngunit pilit lumalaban para sa batang nasa sinapupunan niya. Nagbuntong hininga si Rafael. Kung ganon, may isang paraan para masiguro natin ang lahat. Bahagyang kumunot ang noo ni Mara. Kapag nailiwal mo na ang bata, magpapa-DNA test tayo. Natahimik si Mara. Masakit man sa puso na tila kailangan pa niyang patunayan ng katotohanan, pinili niyang lunukin ang sakit. Mas mabuti na rin siguro iyon. Mas mabuti nang malinaw ang lahat kaysa manatili silang parehong nagdududa sa isa't isa. Pumapayag po ako, sagot niya sa wakas. Tumanggo si Rafael. Kapag napatunayang akin nga ang bata, pananagutan ko siya. Susuportahan ko kayo. Hindi ko tatalikuran ng responsibilidad ko. Sa unang pagkakataon, bahagyang nangilid ang luha sa mata ni Mara, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kaunting ginhawang naibigay ng mga salitang iyon. Salamat po, bulong niya. Ngunit hindi agad gumaan ang lahat, dahil kapwa nila alam na hindi lamang iyon ang problema. Naiisip pa rin ni Mara ang mukha ni Isabela habang umiiyak itong lumalabas ng opisina. Ang babaeng dati larawan ng perpektong fiancé ay wasak na wasak dahil sa revelasyong dala niya. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa dulo ng mesa. Isabela, bulong nito, tila sa sarili lang. Mahal mo po sila, hindi ba? Maingat na tanong ni Mara. Hindi agad nakasagot si Rafael.
Napatingin lamang nito sa malayo saka unti-unting umupo muli. Matagal na kaming magkasama. Sagot niya, "She's been part of my life for years. Nakatakda na ang lahat. Ang kasal, ang mga plano, ang pamilya namin alam na rin." Napayuko si Mara. Alam niya ang ibig sabihin noon, na kahit anong ipangako ni Rafael tungkol sa suporta sa bata, hindi ibig sabihin na may lugar siya sa puso nito at lalong hindi ibig sabihin na may pag-asa silang maging isang tunay na pamilya. "Hindi ko po gustong sirain ang relasyon ninyo," bulong ni Mara. Napatingin si Rafael sa kanya, pero nasira na. Mabigat nitong sagot at hindi ko rin alam kung kaya pa yung buuin. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang nagsalita si Rafael na para bang may pasyang kabubuo pa lamang sa isip niya. "Hindi mo na matutuloy ang kasal." Nagulat si Mara. "Ano po? I can't marry Isabela habang ganito ang sitwasyon." Mahinahon ngulit mabigat niyang sabi. "Hindi ko kayang tumayo sa altar habang may ganitong katotohanan na hindi pa naaayos. Hindi magiging patas sa kanya, hindi magiging patas sa'yo, at lalong hindi magiging patas sa bata." Napahawak si Mara sa dibdib niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya, maawa kay Isabela, o lalo lamang matatakot sa magiging gulo nito. "Kailangan kong ayusin ang lahat," dagdag pa ni Rafael. "Pero sa mayon, ang mahalaga ay mapanatili mong ligtas ang bata." Tumanggo si Mara, kahit ramdam niyang hindi pa iyon ang katapusan ng kanilang problema. Simula pa lamang iyon ng mas magulong yugto ng kanilang buhay. At habang nakatingin siya sa lalaking nasa harap niya, na ngayon hindi na lamang isang misteryosong bilyonaryo, kundi isang ama na rin ng batang dinadala niya, unti-unti nang naramdaman na ang mas mahirap na laban ay hindi ang pag-aamin ng katotohanan, kundi ang pagharap sa buhay na mababago dahil dito. Hindi pa man lubusang nakakahinga si Mara Fernando matapos ang mabigat na pag-uusap nila ni Rafael San Jose, ay tila agad namang sumagog ang mundo sa labas ng kanilang dalawa. 2 araw lamang ang lumipas nang kumalat ang balita sa buong business at social circle ng Maynila. Hindi matutuloy ang kasal ni Rafael San Jose at Isabela Monteverde. Sa una, tahimik lamang ang balita. Isang kanseladong meeting sa wedding planner. Isang postponed announcement mula sa 2 pamilya. Ngunit dahil kilalang personalidad ang dalawa, mabilis iyong naaamoy ng media at gaya ng apoy na nilamon ng hangin, mabilis ding lumaki ang usap-usapan. May third party raw. May ibang babae si Rafael. Buntis ang babae. At sa bawat araw na lumilipas, lalong umiinit ang mga balita. Habang nasa bahay ni Mayla, nanginginig na hawak ni Mara ang cellphone ng kaibigan nang makita ang sunod-sunod na headline sa social media. Billionaire wedding called off amid pregnancy scandal. Who is the woman behind Rafael San Jose's broken engagement? Mystery girl surfaces in CEO love triangle. Parang unti-unting nanlamig ang buong katawan ni Mara. Hindi pa man lumalabas ang pangalan niya, ramdam na niya ang papalapit na unos. At hindi na siya nagkamali. Kinagabihan, tuluyan ng sumabog ang pinakamalupit na eskandalo. Sa isang entertainment blog na mabilis ding pinikap ng ibang media outlets, isang artikulo ang lumabas na may litrato niya. Larawang kuha marahil sa CCTV sa lobby ng San Jose Holdings nang pumunta siya roon. Kasunod ng litrato niya, ang pamagat na tila kutsilyo bumaon sa puso niya. Mara Fernando, hired seductress behind billionaire CEO's broken wedding. Napalaglag sa sahigang cellphone ng sobrang panginginig ng kanyang kamay. "Ano ba yan?" Gulat na sigaw ni Mayla nang pulutin ng telepono. Pagkakita nito sa article, agad itong napamura. Grabe naman sila. Ngunit hindi pa roon nagtapos. Ayon sa artikulo, isa raw si Mara sa mga babaeng bayaran na ginagamit umano ng mga negosyante sa pribadong party. May nagsasabing sinadya raw niyang akitin si Rafael para mabuntis at makapangikil ng pera. May ilan pang nagsulat na matagal na raw siyang naghahanap ng mayamang lalaking maaaring gawing hagdan para makaahon sa hirap. Pawang kasinungalingan, mga imbentong kwento, mga kasinungalingang sadyang niluto para wasakin siya,
At kahit walang direktong pangalan na binanggit kung sino ang pinagmulan ng impormasyon, alam ni Mara sa kaibuturan ng puso niya kung sino ang may gawa noon. Isabela, hindi ko kaya! Bulong ni Mara habang tuluyang napaupo sa gilid ng kama. Hindi ko kaya, Myla! Niyakap siya ng kaibigan. Huwag kang maniwala riyan, kasi nungalingan lahat niyan. Pero paano niya hindi paniniwalaan kung buong mundo na ang tila naniniwala rito? Kinabukasan, halos hindi siya makalabas ng bahay ni Myla. May ilang kapitbahay ng pabulong kung mag-uusap. Ang iba'y lantaran pa siyang tinitignan na parang maruming babae. Sa labas ng maliit na eskinita, may 2 taong tila naghahanap sa bahay at nagtatanong kung doon raw ba nakatira ang kabit ng bilyonaryo. Lalong nanikip ang dibdib ni Mara. Hindi lang simpleng paninirang nangyayari. Unti-unti siyang pinapatay ng kahihiyan. At ang pinakamasakit, nadamay maging ang kanyang pamilya. May isang kakilala si Myla na nagsabi na may ilang tsismosa raw sa baryo nila nagbabasa ng parehong balita. Pinagtatawanan daw siya, tinatawag na bayaran, malandi at maninira ng relasyon. Napahagulgul si Mara, hindi iyon ang totoo. Hindi siya bayaran. Hindi niya ginusto ang nangyari at lalong hindi niya ginustong maging dahilan ng pagkasira ng kasal. Bakit ginagawa niya ito sa akin? Umiiyak niyang tanong. Hindi ba sapat na wasak na ako? Tahimik si Myla. Dahil kahit anong sabihin nito, hindi maikakailang mas makapangyarihan si Isabela. Isa itong Monteverde, mayaman, maimpluwensya at kayang paikutin ng balita ayon sa gusto nito. Ngunit sa gitna ng pag-iiyak ni Mara, may isang bagong artikulo ang lumabas. Mas malala, mas mapanira. Exclusive source. Pregnant girl demands millions from Rafael San Jose in exchange for silence. Nanlaki ang mga mata ni Myla. Hindi ma ito normal. Sinisira ka na talaga. Napahawak si Mara sa tiyan niya na parabang ang tanging lakas na lang niya ay ang batang nasa loob nito. Nanginginig ang labi niya habang pinipigilang tuluyang madurog. Hindi na lamang dignidad niya ang nawawala, pati pangalan niya, pati pagkatao niya. At sa sandanging iyon, unti-unti niyang naisip na sa laban na ito, hindi sapat ang katahimikan. Dahil habang siya'y nananahimik, mas lalo lamang siyang nilulubog ng mga kasinungalingan. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may sumiklab na kakaibang tapang sa puso ni Mara. Takot pa rin siya, sugatan pa rin. Ngunit unti-unti niyang naramdaman na darating ang araw na hindi na lang siya iiyak, lalaban siya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa batang dinadala niya na walang kasalanan sa lahat ng eskandalong ibinabato sa kanila. Sa labas ng bintana, tila mas lalong dumilim ang kalangitan. At sa gitna ng unos na pinasimula ng paninira ni Isabela, may isang tanong na nagsimulang umalingaw-ngaw sa isip ni Mara. Kapag nalaman ni Rafael ang lahat ng kasinungalingang ipinakakalat laban sa kanya, papanig ba ito sa katotohanan o mananatili itong tahimik habang dinudurog siya ng mundo? Mainit ang usapan sa loob ng opisina ni Rafael San Jose ng umagang iyon. Halos lahat ng empleyado sa executive floor ay pabulong kumag-usap. At kahit pilit man nilang ibinababa ang boses, malinaw pa ring umaabot kay Rafael ang mga salitang ayaw na sana niyang marinig. Sir, trending po ulit sa social media. Lumabas na naman po ang pangalan ni Miss Mara Fernando. May bagong article na naman, sir. Mabigat ang mukha ni Rafael habang nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Sa harap niya ay nakabukas ang tablet na pinapakita ang sunod-sunod na artikulong tila iisa lang ang layunin. Ang wasaking si Mara. Bayarang babae, sinilo ang bilyonaryong CEO. Probinsya ng buntis, humihingi raw ng milyon. Source claims girl manipulated Rafael after one-night stand. Mariing kumuyong ang kamao ni Rafael. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi kusang lalabas ang mga impormasyong iyon kung walang taong naglalabas mula sa loob ng kanilang pribadong sitwasyon. Iisa lang ang taong may sapat na dahilan, galit at koneksyon para gawin iyon. Si Isabela. Napapikit siya ng mariin. Mahal niya si Isabela. Ilang taon ng buhay niya ang nakatali rito. Kilala niya ang ugali nito. Maalaga, elegante, matalino. Ngunit kilala rin niya ang isa pang mukha nito katag nasaktan at nawala ng kontrol.
At ngayon, malinaw na nasa bingit ng galit at desperasyon ang babaeng minsan niyang inakalang makakasama habang buhay. Pero sa kabila ng pagmamahal niya rito, may mas mabigat na damdaming sumisiksik sa dibdib niya ngayon. Awa kay Mara. Sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Mara sa opisina, namumutla, takot, naninginig at pilit na matatag para sa batang dinadala nito, hindi niya mapigilan ang sariling konsensya. Isang simpleng dalaga lamang ito na nadawit sa gulong hindi kayang labanan. At ngayon, dahil sa katahimikan niya, tila lalo lamang itong nilalamon ng kahihiyan at paninira. Nagbuntong hininga si Rafael at mabilis na tumayo. "Cancel all my appointments tonight," utos niya sa sekretarya. "Sir, may dinner po kayo with the board." "I said cancel it." Natahimik ang sekretarya at agad tumanggo. Alam ni Rafael na hindi na pwedeng bukas, hindi na pwedeng ipagpaliban. Kailangan niyang makita si Mara. Kailangan niyang ayusin ang sitwasyong siya rin naman ang isa sa may kagagawan. Gabi na nang huminto ang itim na sasakyan ni Rafael sa tapat ng maliit na bahay kung saan nakikituloy si Mara kay Mayla. Malayo iyon sa mundong kinagisnan niya. Masisikip na daan, maingay na kapitbahay, at mga bahay na dikit-dikit. Ngunit sa gabing iyon, hindi niya inisip ang agwat ng estado nila sa buhay. Isa lang ang nasa isip niya. Si Mara. Pagkatok niya sa pinto, si Mayla ang unang nagbukas. Nanlaki ang mga mata nito. "Ikaw?" Bago pa man makasagot si Rafael, sumilip si Mara mula sa loob ng bahay. Nang makita siya, tila nanigas ito sa pagkakaupo. "Ikaw?" Bulong ni Mara halatang hindi makapaniwala. Nakasuot lamang siya ng simpleng damit pambahay, walang ayos ang buhok, at namumugto ang mga mata. Kitang-kita ni Rafael kung gaano ito pinagod at sinakta ng mga nagdaang araw. "Pwede ba akong pumasok?" Mahinahon niyang tanong. Nagkatinginan sina Mara at Mayla bago dahan-dahang tumanggo ang huli. Pagpasok ni Rafael, mas lalo niyang nakita ang payak na kalagayan ni Mara. Maliit ang bahay, simple ang mga gamit at walang bahid ng karangyaan. Sa isang iglap, lalo niyang naramdaman kung gaano kalaki ang diferensya ng mundo nila at kung gaano kadaling durugin ng kapangyarihan ng mga tulad nila. Ang mga tulad ni Mara, tahimik munang walang nagsalita. Hanggang sa si Mara na mismo ang bumasag sa katahimikan. "Bakit ka nandito?" Huminga ng malalim si Rafael bago tumingin diretso sa kanya. "Nakita ko ang mga balita. Lahat ng paninira laban sa iyo." Napayuko si Mara at bahagyang kumirot ang dibdib niya nang makitang luha na agad namuo sa mga mata nito. "Hindi ko ginawa ang mga iyon. Hindi ako ganong klase ng dadae." "Alam ko." Agad sagot ni Rafael. Nagulat si Mara at napatingin sa kanya. Mariing nagsalita si Rafael, puno ng bigat ang boses. At alam ko rin kung sino ang may gawa. Nanigas si Mayla sa tabi nila, samantalang si Mara ay tila natakot lalo. "Si Isabela?" Tumanggo si Rafael. "Hindi ko pa hawak ang buong ebidensya pero kilala ko siya. Alam kong siyang nasa likod nito." Napakagatlabik si Mara. "Ayoko ng gulo." "Pero nasa gulo ka na." Putol ni Rafael. "At kasalanan ko ring umabot sa ganito." Sa unang pagkakataon wala ang yabang o lamig sa tinig ni Rafael. Ang kaharap nila ngayon ay hindi lamang isang CEO, kundi isang lalaking unti-unting naaabot ng konsensya. Lumapit siya ng kaunti kay Mara. "Makinig ka sa akin. Aayusin ko ito." Hindi agad nakapagsalita si Mara. "Kakausapin ko si Isabela. Patitigilin ko siya. Hindi ko hahayaang sirain niya ang pangalan mo habang nananahimik ka lang." "Pero," nanginginig na sabi ni Mara. "Hindi ko nahahayahang lumala pa," sagot ni Rafael. At sa paraan ng pagkakasabi niya noon, kahit papaano'y naramdaman ni Mara ang kaunting ginhawa sa gitna ng takot. Tahimik na tumulo ang luha niya. Hindi dahil nawala na ang sakit, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang taong handang humarap sa unos kasama niya. Ngunit hindi pa rin siya lubos mapanatag. Dahil kilala niyang ang babaeng haharapin ngayon ni Rafael ay hindi basta nasasaktan lamang. Si Isabela Monteverde ay isang babaeng kayang gumanti. At ngayong lantad niyang alam ni Rafael ang katotohanan, hindi malayong mas matindi pa ang sumunod na hakbang nito. Habang nakatayo si Rafael sa maliit na sala ng bahay ni Mayla, tahimik ngunit matatag, may kutob si Mara na ang pagdating niya ngayong gabi ay hindi pagtatapos ng gulo, kundi simula ng mas matinding banggaan pati sa ng panakaraan, kasalukuyan at ng batang unti-unti nang nagiging sentro ng lahat. Madilim ang langit nang dumating si Rafael San Jose sa penthouse ni Isabela Monteverde.
Tahimik ang buong lugar, ngunit ramdam niya agad ang bigat ng hanging naghihintay sa kanya. Pagbukas pa lamang ng pinto ng kasambahay, alam na niyang alam ni Isabela kung bakit siya naroon. Natagpuan niya itong nakatayo sa harap ng malawak na bintana, hawak ang isang baso ng wine. Elegante pa rin ito sa paningin, ngunit halatang ilang araw nang hindi maayos ang tulog. Namumugto ang mga mata nito at ang dating mahinahong muka ay puno ng galit at sugat. So, malamig nitong sabi nang hindi siya nililingon. Dumating ka rin. Huminga ng malalim si Rafael. Kailangan nating mag-usap. Dahan-dahang humarap si Isabela. Sa mga mata nito, wala na ang dating lambing na nakasanayan niya. Puro sakit, puro galit. Mag-uusap, mapait itong tumawa. After mong ipahiya ako, after mong kansilahin ang kasal natin dahil sa isang babaeng kung saan malang napulot, napahigpit ang panga ni Rafael. Hindi ako naparito para makipagtalo. Naparito ako para patigilin ka. Naningkit ang mga mata ni Isabela. Patigilin? Sa ano? Sa mga pinapakalat mong kasinungalingan laban kay Mara. Sa isang iglap, tumalim lalo ang tingin ni Isabela. So totoo nga, kinakampihan mo siya. Hindi ko kinakampihan ang mali. Mariing sagot ni Rafael. At alam kong mali ang ginagawa mo. Hindi siya bayaran, hindi siya nanghihingi ng pera, hindi siya ang klase ng babaeng pinalalabas mo sa media. Talaga ba? Tumaas ang boses ni Isabela. At gaano mo na siya kakilala, Rafael? Isang gabi lang ang pinagsamahan niyo pero heto ka ngayon, handang sirain ang lahat para sa kanya? Hindi ko sinisira ang lahat, malamig na sagot niya. Inaayos ko ang gulong lumala dahil sa paninira mo. Paninira? Halos mapasigaw si Isabela. Ako ang pangayon ng masama. Ako ang iniwan. Ako ang fiancé na pinahiya. Ako ang babaeng dapat sana'y ikakasal sa'yo. Tapos ngayong buntis ang kabit mo, siya ang proprotektahan mo. Hindi agad nakasagot si Rafael. Masakit pakinggan ang salitang iyon. Kabit. Kahit alam niyang wala namang relasyon sa pagitan nila ni Mara, alam din niyang sa mata ng mundo, iyon ang magiging tingin ng lahat. Isabela. Mas mahinahon na sabi niya. Nasaktan ka, naiintindihan ko, pero hindi mo kailangang wasakin ng isang taong wala ng kalaban-laban. Napatawa si Isabela, ngulit puno iyon ng pait. Wala ng kalaban-laban? At ako? Sa tingin mo may laban pa ako? Lahat ng plano natin, lahat ng pangarap natin, nabura dahil sa batang dinadala niya. Tumulo ang luha sa pisngi nito, ngunit hindi iyon nagpahina sa apoy ng galit sa mga mata niya. Sabihin mo sa akin ng totoo, Rafael. Nanginginig nitong sabi. Mahal mo la ba siya? Natahimik si Rafael. At ang katahimikang iyon ang lalong sumugat kay Isabela. Hindi mo man sabihin, nakikita ko. Umiiyak nitong bulong. Sa bawat salitang binitiwan mo, sa bawat pagtatanggol mo sa kanya, para mo na ring sinabi na hindi na ako ang pinipili mo. Napahawak si Rafael sa sentido. Hindi ganun kasimple ang lahat. Pero lumalabas na ganoon, sigaw ni Isabela. Sa bawat oras na ipinagtatanggol mo siya, mas lalo mong pinapatunayan na ako ang nawawala sa tabi mo. Tahimik na bumagsak ang mga salita nito sa pagitan nila. At sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ni Rafael ang lamat na hindi na basta mabubuo. Hindi na ito simpleng tampuhan ng magkasintahan. Hindi na rin ito simpleng sugat na kayang hilumin ng panahon. May isang batang nadamay, may isang babaeng nasira ang pangalan, at may isang katotohanang hindi na nila kayang baliwalain. Hindi muna ako makakabalik sa kung ano tayo dati. Amin ni Rafael sa mabigat na tinig. At hindi ko alam kung posible pa. Tarang tuluyang nadurog ang mukha ni Isabela sa narinig. Kung ganoon, bulong nito, wala na talaga. Hindi sumagot si Rafael. Dahil kahit siya, alam niyang unti-unti nang namamatay ang tsansa ng pagbabalikan nila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalawak ang agwat sa pagitan nila. At sa bawat gulong sumasabog, mas lalo lamang lumalalim ang sugat na iniwan ng gabing hindi niya inaasahang babaguhin ng buong buhay niya.
Paglabas ni Rafael sa penthouse ni Isabela, mas mabigat ang dibdib niya kaysa pagpasok niya roon. Ngulit sa mga sumunod na linggo, habang inaayos niya ang ilang legal na hakbang para mapatigil ang mga maling balita laban kay Mara, napipilitan din siyang mas mapalapit dito. Dinadalhan niya ito ng mga vitamins, ipinapacheck up niya ito ng lihim. Tinitiyak niyang ligtas ito sa bawat araw na lumilipas. Sa bawat pagkikita nila, mas nakikilala niya ang tunay na Mara. Hindi ang babaeng inilalarawan ng media, kundi isang simpleng dalagang sugatan, mapagmahal, at handang isakripisyo ang lahat para sa anak niya. At sa bawat pagdaan ng panahon, may kakaibang damdaming unti-unting sumisibol sa loob niya. Hindi niya pa iyon nabigyan ng pangalan, ngunit malinaw ang isang bagay. Habang palayo ng palayo sa kanya si Isabela, mas lalo namang lumalapit sa puso niya si Mara. At si Mara, kahit pilit pinipigilan ng sarili, ay unti-unti ring natututong humanap ng lakas sa presensya ng lalaking minsang naging ugat ng kanyang pagbagsak at ngayon tila nagiging sandalan niya sa gitna ng unos. Lumipas ang ilang buwan at kasabay noon ay ang bahagyang paghupa ng unos sa buhay ni Mara Fernando. Unti-unti ring humina ang mga paninirang ipinakalat laban sa kanya. Marahil ay dahil naging abala na ang media sa ibang iskandalo o baka dahil epektibo ang mga hakbang na tahimik na ginawa ni Rafael San Jose upang pigilan ang mga maling balita. Ngunit kahit humupa ang ingay sa labas, hindi naman ibig sabihin ay nawala ang sugat sa loob ni Mara. Sa bawat pagdaan ng araw, habang lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sanggol sa sinapupunan, mas tumitimo rin sa kanya ang lahat ng nawala. Ang graduation na matagal niyang dinangarap, ang damit na sana'y isusuot niya, ang karangalang sana'y iuuwi niya sa kanyang mga magulang, ang pagkakataong maipagmalaki sana siya ng pamilya niya. Sa halip na toga at medalya, ang suot niya na yon ay maluluwag na damit pambuntis. Sa halip na makipagpicture sa stage kasama ang mga kaklase, ang kaharap niya ngayon ay mga pangamba tungkol sa panganganak, gatas, lampin, at kinabukasang hindi niya pa rin lubos maaninag. Minsan kapag mag-isa siya sa bahay ni Mela, hindi niya mapigilang umiyak sa tahimik na sulok ng kwarto. Iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam ng mga kaklase niyang nagtawanan at nagyakapan sa araw ng graduation. Iniisip niya kung gaano kasakit na wala siya roon. Samantalang, isa siya noon sa mga estudyanteng may pinakamataas na pangarap. Pero sa tuwing gagalaw ang batang nasa sinapupunan niya, pinupunasan niya ang luha at pinipilit ngumiti. Dahil kahit maraming nawala, may isang bagay namang dumarating. Isang buhay. Isang batang walang kasalanan. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpatuloy. Isang madaling araw, biglang napabalikwas si Mara mula sa higaan. Napahawak siya sa tiyan. Mahinang daing niya habang pinipilit huminga ng maayos. Nasa sala si Mela noon, inaayos ang ilang nilabhang damit. Nang marinig ang impit na daing ng kaibigan, agad itong tumakbo papunta sa kwarto. Mara, anong nangyayari? Namumutla si Mara, pawisang pawis at mahigpit ang kapit sa kumot. Mela, hirap niyang sabi, parang lalabas na. Nanlaki ang mga mata ni Mela. Ano? Ngayon na? Bago pa man makasagot si Mara, isa na namang matinding hilab ang dumaan sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sakit. Aray, Mela, ang sakit. Doon tuluyang nataranta si Mela. Dahil ang mga magulang nito ay parehong nasa abroad, silang dalawa lang talaga ang magkasama sa bahay. Wala silang ibang matatawag agad sa mga sandaling iyon. Sandali, huminga ka muna, sabi ni Mela kahit nanginginig din ang boses nito. Dadalhin kita sa ospital. Mabilis itong kumilos, kinuha ang nakahandang bag ni Mara. Tinawag ang tricycle ng kapitbahay at halos alalayan ng buhatin si Mara palabas ng bahay habang patuloy ang paghigpit ng hilab sa tiyan nito.
Madilim pa ang kalangitan nang makarating sila sa ospital. Halos hindi na makalakad si Mara sa sobrang sakit. Nanginginig siya at umiiyak habang hawak ng mahigpit ang braso ni Myla. "Nandito lang ako ha," paulit-ulit na sabi ni Myla kahit halata ring natatakot ito. "Kaya mo to! Kaya mo to!" Agad dinala si Mara sa emergency room at matapos suriin ng nurse, mabilis siyang inilipat sa labor room. "Malapit na siyang manganak," sabi ng doktor. Para namang lalo pang pinanghinaan ng tuhod si Myla sa narinig. Habang inaasikaso ang mga papeles, bigla nitong naalala ang isang tao. Si Rafael! Mabilis nitong kinuha ang cellphone at tinawagan ang numero nito. Ilang segundo ring kumabog ang dibdib ni Myla habang naghihintay na may sumagot. At sa kabutihang palad, agad ding nasagot ang tawag. "Hello?" Malalim ngunit alertong boses ni Rafael. "Sir Rafael, si Myla po ito," mabilis nitong sabi. "Si Mara po, nasa ospital, manganganak na po siya." Sa kabilang linya, biglang natahimik si Rafael. Parang huminto ang mundo nito sa narinig. "Anong ospital?" mabilis nitong tanong. Sinabi ni Myla ang pangalan ng ospital at bago pa man ito makadagdag ng kahit ano, narinig nitong mariing sumagot si Rafael. "Papunta na ako!" Agad na putol ang tawag. Napatitig si Myla sa cellphone habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung gaano kabilis makakarating si Rafael, pero sa paraan ng boses nito, alam niyang hindi ito magdadalawang isip. Samantala, sa loob ng labor room, halos mapunit ang lalamunan ni Mara sa bawat sigaw niya. Hindi niya akalaing ganito kasakit. Hindi niya akalaing ganito kabigat ang panganganak. Sa bawat hilab, ang taning nasa isip niya ay sana'y maligtas ang anak niya. Sana'y maging maayos ang lahat. Sana'y matapos na ang sakit na ito nang hindi siya tuluyang nauubos. At sa gitna ng sakit, kaba at luha, hindi niya alam na sa labas ng ospital, isang mamahaling itim na sasakyan ang mabilis na huminto. At mula roon ay bumaba si Rafael San Jose, hingal, balisa at sa unang pagkakataon sa buhay niya, litong-lito hindi bilang CEO, kundi bilang isang ama na haharap sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. Halos hindi mapakali si Rafael San Jose sa labas ng labor room. Pabalik-balik siya sa harap ng pinto, habang si Myla naman ay tahimik na nakaupo sa isang gilid. Parehong balisa at pagod. Sa buong buhay ni Rafael, sanay siyang kontrolado ang lahat. Mga negosyo, tao, oras at sitwasyon. Ngunit sa gabing iyon, wala siyang magawa kundi maghintay at sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi sapat ang pagiging makapangyarihan niya dahil ang nasa loob ng silid na iyon ay si Mara. At ang batang ilang buwan niyang pilit inuunawa kung paano tatanggapin sa buhay niya. Mula sa loob ng labor room, rinig niya ang impit na sigaw ni Mara. Sa bawat daing nito, parang may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung awa lang ba iyon, pag-aalala o isang damdaming mas malalim na unti-unti niyang iniiwasang pangalanan. "Sir Rafael," mainang tawag ni Myla. Napalingon siya. "Kinakabahan po ba kayo?" Hindi agad siya nakasagot. Saglit siyang natawa, hulit walang saya roon. "Hindi ko alam kung kababato o takot. Normal lang po siguro yan," sabi ni Myla, "kasi anak niyo po yan." Napatahimik si Rafael. Oo, anak niya. Kahit ilang buwan niyang pilit maging mahinahon at praktikal, wala na siyang takas sa katotohanan ng iyon. At bago pa man siya muling makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng labor room. Lumabas ang isang nurse na may bahagyang ngiti sa buka. "Congratulations!" sabi nito. "Nanganak na po, isang malusog na baby boy." Parang huminto ang mundo ni Rafael. "Lalaki?" halos pabulong niyang tanong. Tumanggo ang nurse. "Opo, malusog na malusog po ang bata. Stable rin ang nanay." Hindi na niya namalayang napaluwag ang dibdib niya sa narinig. Samantalang si Myla ay halos mapaiyak sa tuwa. "Salamat naman. Pwede ko po ba silang makita?" tanong agad ni Rafael. Tumanggo ang nurse. Sandali lang po. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya tuluyang pinapasok. Pagpasok niya sa silid, agad bumungad sa kanya si Mara. Namumutla ito, pawis na pawis at halatang ubos ang lakas. Ngunit sa kabila ng pagod, may kakaibang lambot sa mukha nito habang nakahiga sa kama. At sa tabi nito, ang maliit na sanggol na balot ng puting kumot na pahinto si Rafael. Parang may humawak sa puso niya. Dahan-dahan siyang lumapit.
Hindi halos makapaniwala sa nakikita. Nang tuluyan niyang masilayan ng mukha ng sanggol, tila may biglang bumalik na alaala mula sa malayong nakaraan. May nakita na siyang ganitong mukha noon sa mga lumang larawan niya noong sanggol pa siya. Ang ilong, ang hugis ng labi, ang noo, at kahit ang bahagyang pagkunot ng mukha ng bata habang natutulog. Parang siya mismo ang nakikita niya. Napatitig lamang siya, tahimik, halos hindi makahinga. Nangilid ang luha sa mata ni Mara habang pinagmamasdan ang reaksyon niya. Hindi na kailangan ng DNA test, mahina niyang sabi. Napabuntong hininga si Rafael, ngunit sa pagkakataong iyon ay wala nang duda sa mga mata niya. Tanging pagkabibla, pagkamangha, at isang damdaming hindi niya kayang itanggi. Oo, hinanbulong niya, hindi na nga. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng kama at marahan tinignan ng sanggol. Sa unang beses sa buhay niya, nakaramdam siya ng isang uri ng takot na may kasamang tuwa. Isang responsibilidad na hindi niya pilano, ngulit ngayon ay tila handa na siyang akuin. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong niya kay Mara. Napatingin si Mara sa bata, saka sa kanya. Hindi ko pa po alam, gusto kong sabay natin siyang pangalanan. Napatingin si Rafael sa kanya. Sa simpleng pangungusap na iyon, may kung anong init na dumaloy sa pagitan nilang dalawa. Hindi iyon romantiko sa unang tingin, ngulit may lambing, may tiwala, at may pagkilala na pareho silang bahagi ng buhay ng batang nasa harap nila. Pag-iisipan natin, mahina niyang sabi. Tahimik na ngumiti si Mara, at sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng unos, may kapayapaang bumalot sa maliit na silid ng ospital. Lumipas ang ilang araw at mas lalo pang naging totoo ang lahat. Madaling makargahan ng emosyon si Mara tuwing nakikita niyang hawakan ni Rafael ang bata. Sa bawat pag-aayos nito ng kumot, sa bawat marahang tingin sa anak nila, sa bawat tanong kung kumain na ba siya o maayos ba ang pakiramdam niya. Unti-unti nang matutunaw ang dating takot at galit sa puso ni Mara. Sa mga buwang pinagsama-sama nila mula nang malaman ni Rafael ang pagbubuntis niya, hindi na niya maikakaila sa sarili ang totoo. Unti-unti na siyang nahuhulog dito. Sa lalaking minsang naging bangungot ng buhay niya. Sa lalaking ngayoy unti-unti namang nagiging sandalan niya. Sa lalaking hindi lang pala gwapo at makapangyarihan, kundi may kakayahang maging malambing sa parang hindi inaasahan ng sino man. Ngunit sa bawat paglapit ng puso niya, may kasunod ding takot. Dahil hindi niya alam, mutual ba ang lahat ng ito? Ang bawat pag-aalala ba ni Rafael ay para lamang sa anak nila? Ang bawat pag-aasikaso ba nito sa kanya ay dala lamang ng responsibilidad? O may nararamdaman na rin ba ang binata sa kanya? Ang damdaming unti-unti nang bumabalot sa puso niya. Habang hawak ni Mara ang kanyang anak at nakatingin kay Rafael na marahang inaayos ang maliit na sombrero ng sanggol, hindi niya maiwasang tanungin sa sarili. Sa gitna ng lahat ng sugat, eskandalo at pagluha, maaari kayang may nabubuuring pag-ibig? At kung oo, handa ba silang pareho na aminin niyon? Lumipas ang ilang linggo matapos isilang ang sanggol at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang unos, tila unti-unting tumatahindik ang mundo ni Mara Fernando. Hindi man tuluyang nawawala ang takot sa puso niya, napapalitan naman iyon ng mumunting pag-asa sa tuwing nakikita niya si Rafael San Jose na karga ang kanilang anak. Ang batang minsang kinatatakutan niyang maging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak, siya ngayon ang naging dahilan upang muling mabuhay ang pag-asa sa puso niyang sugatan. Sa isang tahimik na umaga sa pribadong suite na ipinaanda ni Rafael para sa kanilang mag-ina, maingat na kinakalong ni Mara ang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Maliit, mapayapa, at kamukhang-kamukha nga ni Rafael noong sanggol pa ito, ayon sa mga lumang larawang ipinakita ng kanyang ina. Napangiti si Mara habang marahang hinahaplos ang noo ng bata. Parang siya talaga, bulong niya sa sarili. Hindi parang. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Rafael mula sa may pintuan. Nakatayo ito roon, may hawak na maliit na kahon at nakatingin sa kanilang mag-ina sa paraang nagpapabilis ng tibok ng puso ni Mara. Akin talaga siya. Mahina ngunit may lambing na sabi ni Rafael habang lumalapit. Napayuko si Mara, ngunit hindi na niya napigilan ang ngiting sumilay sa labi niya.
Umupo si Rafael sa tabi niya at ilang segundong tahimik na pinagmasdan ang sanggol. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mara, hindi bilang CEO, hindi bilang isang responsableng ama lamang, kundi bilang isang lalaking tila matagal nang may gustong sabihin. Mara, mahina niyang inabot ang kamay ni Mara. Mara, nahulog na ang loob ko sa'yo. Parang huminto ang paghinga ni Mara. Napatitig lamang siya sa mga mata ni Rafael, tila tinitiyak kung totoo ba ang naririnig niya. Mahal na kita, bulong ni Rafael. Hindi dahil ikaw ang ina ng anak ko, hindi dahil may responsibilidad ako sa'yo, kundi dahil ikaw mismo, ikaw ang minahal ko. Tuluyan ang tumulo ang luha sa pingsngin ni Mara. Ilang gabi niyang ipinananalangin na sana'y hindi siya nag-iisa sa damdaming iyon. Ilang araw niyang pinigilan ang sariling umasa. At ngayon, heto ang lalaking matagal niyang kinatatakutang mahalin, buong tapang na ibinibigay ang pag-aamin na matagal na niyang minimithi. Mahal din kita. Umiyak ngunit nakangiting sagot ni Mara. Matagal ko nang pilit itinatago pero mahal na rin kita. At sa unang pagkakataon, marahan siyang hinalikan ni Rafael sa noo. Isang halik na hindi puno ng pagnanasa o kahinaan, kundi ng pangako, paggalang at pag-ibig. Hindi nagtagal, tuluyan ang binago ni Rafael ang takbo ng lahat. Sa harap ng media, business partners at ng buong mundong minsang humusga kay Mara, tahasan niyang ipinakilala ang dalaga hindi bilang iskandalo, hindi bilang misteryosong babae, kundi bilang asawang pinili niya. Sa isang simple ngunit maringal na press statement, tanga ni Rafael ang maliit nilang anak habang katabi si Mara. Ang babaeng ito, mariin ngunit kalmadong sabi ni Rafael sa harap ng mga kamera, ay hindi maninira ng relasyon, hindi bayaran at lalong hindi oportunista. Siya si Mara Fernando San Jose, ang babaeng pinili kong mahalin at ang ina ng anak ko. At ang batang ito ay ang anak naming si Ismael San Jose. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan, camera clicks at pagkabigla ng lahat. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang panginginig na naramdaman si Mara. Dahil hawak niya ang kamay ng lalaking handang ituwid ang lahat para sa kanya. Mas lalo pang lumuha si Mara nang dinalhin siya ni Rafael sa mansyon ng pamilya San Jose upang ipakilala sa mga magulang nito. Kinakabahan siya sa biyahe pa lamang, baka hindi siya tanggapin, baka husgahan siya, baka isipin nilang isa lamang siyang pagkakamali sa buhay ng kanilang anak. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pagpasok pa lamang nila sa mansyon, sinalubong agad sila ng ina ni Rafael na si Doña Teresa San Jose, kasunod ang ama nitong si Don Emilio San Jose. Sa halip na malamig na tingin, puro pananabik ang nakita ni Mara sa kanilang mga mata, lalo na nang nakita nila ang sanggol. Diyos ko, halos maiyak na, sabi ni Doña Teresa habang marahang kinuha si Baby Ismael. Napatawa si Don Emilio. Wala nang test-test, San Jose na San Jose. Napahawakan si Mara sa dibdib niya sa sobrang ginhawa. At nang akala niya'y doon lang matatapos, nilapitan siya ni Doña Teresa at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Mara, malambig nipong sabi, ang tanging gusto namin ng ama ni Rafael ay ang kaligayahan ng anak namin. Kung ikaw ang nagbibigay ng tunay na saya sa kanya, bakit kami tututol? Tuluyan ang napaluha si Mara. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng pagtaboy, kahihiyan at sakit, nakaramdam siya ng pagtanggap. Tunay na pagtanggap. At habang nakikita niyang masayang-masaya ang mga magulang ni Rafael sa kanilang anak, at mas lalo pang lumalambot ang mukha ni Rafael habang pinagmamasdan silang tatlo, doon niya napagtanto na ang gabing minsang inakala niyang katapusan ng buhay niya ay siya palang naging simula ng pamilyang hindi niya inakalang makakamit niya. Ngunit sa likod ng bagong ligayang iyon, may isang anino na tila muling gumagalaw sa nakalaan. Dahil hindi lahat ay handang tanggapin ang saya nilang bagong buo. At may isang pusong dating nasaktan na maaaring hindi pa tuluyang sumusuko.
Ilang buwan matapos maipakilala ni Rafael San Jose sa buong mundo si Mara bilang kanyang asawa at si Baby Ismael San Jose bilang kanyang anak, unti-unti ring naging maayos ang kanilang buhay. Hindi man perpekto, mas tahimik na ito kesa dati. Wala na ang masasakit na artikulo. Wala na rin ang lantad na eskandalo. Ang dating magulong pangalan ni Mara ay unti-unti nang nalinis at sa piling ni Rafael at ng kanilang anak, natutunan niyang muling buuin ang sarili. Akala ni Mara, tuluyan nang naglaho si Isabela Monteverde sa kwento nila. Ngunit nagkamali siya. Isang umaga, habang nasa opisina si Rafael, pumasok ang kanyang executive assistant na may seryosong mukha. "Sir, dumating po si Miss Isabela Monteverde." Agad na patigil si Rafael sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi niya inaasahang maririnig muli ang pangalang iyon sa ganoong paraan. "Papasukin mo siya." Mahinahon niyang sagot kahit bahagyang bumigat ang dibdib niya. Ilang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto ng kanyang opisina at doon muling bumungad si Isabela. Ngunit hindi na ito ang Isabela na dati niyang kilala. Wala na ang babaeng umiiyak, galit at sugapan. Ang babaeng minsang puno ng pait at puot, ang babaeng gustong ipaglaban ang lahat sa pamamagitan ng paghihiganti. Ang nasa harap niya mayon ay isang Isabela na mas tahimik, mas elegante, mas kontrolado ang sarili, mas kalmado ang mga mata at sa unang tingin tila masaya na nga ito sa buhay. Nakatayo ito ng tuwid sa harap ng mesa niya, suot na isang mamahaling beige dress, buhok na maayos ang bagsak at ang dating mapanuyang nangi ay napalitan ng isang malamig, ngunit mahinahong ekspresyon. "Hello, Rafael," sabi nito. Tumayo si Rafael. "Isabela." Tahimik silang nagkatitigan. At sa katahimikang iyon, malinaw na may mga bakas pa rin ng nakaraan sa pagitan nila. Mga sugat na hindi na kailangang ikwento pa dahil pareho na nilang alam kung saan nagsimula at saan nagtapos ang lahat. "Anong kailangan mo?" tanong ni Rafael. Diretso, ngunit hindi na kasing tigas ng dati ang boses. Dahan-dahang umupo si Isabela sa harap ng mesa niya. "Wala akong planong gumawa ng eksena," sabi nito. "Nandito ako para tapusin ang dapat nang tapusin." Kinuha nito ang isang folder at marahang itinulak papunta kay Rafael. Kumunot ang noo ng lalaki habang binubuksan iyon, at nang mabasa niya ang laman, agad niyang naunawaan. Mga withdrawal papers, mga legal documents, mga pirma. Lahat ng investment ng Monteverde Group sa ilang kumpanya ng San Jose Corporation ay formal nang inalis. Tahimik na napatingin si Rafael kay Isabela. "I'm pulling out everything." Kalmado nitong sabi. "Lahat ng support, lahat ng capital participation, lahat ng business links natin. Mula ngayon, wala nang matitirang koneksyon ang pangalan ko sa negosyo mo." Hindi agad nagsalita si Rafael. Alam niyang malaki ang epekto noon sa ilang proyekto nila. Hindi yun simpleng tampo lamang. Isa yung malaking dagok sa ilang hawak nilang expansion plans. Ngunit sa halip na magalit, marahan siyang napabuntong hininga. Siguro nga, ito na ang karma niya. Ito ang kapalit ng sakit na naibigay niya kay Isabela. At sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang wala siyang karapatang magreklamo. Tinanggap ko. Mabigat ngunit tapat niyang sabi, "Kung iyan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan." Bahagyang ngumiti si Isabela. Hindi yun masaya, pero wala na ring pait. "Ikaw nga ang pumili ng buhay mo, Rafael." Sagot nito, "Pinipili ko lang din ang sa akin." Tahimik siyang tumanggo. Ilang sandali pa, saka nagsalita muli si Isabela. "Hindi na ako galit tulad ng dati. Siguro pagod na rin ako. O baka natuto na lang talaga akong bitawan ng mga bagay na hindi na para sa akin." Napayuko si Rafael. "Isabela, don't." Putol nito ngunit hindi naman galit. "Huwag ka nang humingi ng tawad ulit. Tapos na tayo roon." Ngunit kahit gaano ng mga salitang lumabas sa bibig nito, alam ni Rafael sa mga mata ni Isabela na hindi pa rin talaga nabubura ang nakaraan. Hindi man na ito umiiyak, hindi man na ito nagwawala, naroon pa rin ang bakas ng isang babaeng minsang nagmahal ng buong buo
at nasaktan ng sukdulan. At marahil, iyon ang mas masakit, ang makitang isang taong dati mong mahal ay naging payapa na, ngunit hindi na kailanman magiging bahagi ng buhay mo. Pagkalipas ng maikling pag-uusap, tumayo si Isabela. Goodbye, Rafael. At sa pagkakataong iyon, alam nilang pareho na iyon na ang huli. Hindi na siya pinigilan ng lalaki. Hindi na rin siya nilingon ni Isabela nang lumabas ito ng opisina. Parang isang kabanatang tuluyan ng isinara ng panahon. Pag-uwi ni Rafael ng gabing iyon, ikinwento niya kay Marang Nanchari. Tahimik lamang na nakinig si Mara habang karga si Baby Ismael. Sa halip na takot o selos ang maramdaman, kakaibang awa ang dumaan sa puso niya para kay Isabela. Siguro, mahinang niyang sabi, iyon ang paraan niya para tuluyang makalaya. Tumanggo si Rafael. At siguro, iyon din ang dapat kong tanggapin. Lumipas pa ang ilang buwan at tulad ng biglaang pagbabalik nito, bigla rin na lamang naglaho si Isabela sa esena. Wala nang balita tungkol dito sa business pages. Wala na ring mga event kung saan inaasahang makikita siya. Wala na ring anumang anino nito sa buhay ni Mara at Rafael. Hanggang sa isang araw, isang balitang lumabas sa front page ng isang business magazine. Monteverde heiress Isabela weds prominent business tycoon Alejandro Vergara in private ceremony. Nanlaki ang mga mata ni Mara nang makitang article. Agad niya iyong ipinakita kay Rafael. Tahimik binasa ni Rafael ang balita. At sa huli, marahan lamang siyang ngumiti. Hindi ngiting may selos, hindi ngiting may pagsisisi, kundi ngiting may kapayapaan. Masaya ko para sa kanya, sabi niya sa wakas. Napatingin si Mara sa kanya, saka siya rin nang ngumiti. Marahil yun na nga ang tamang wakas para sa lahat. Si Isabela ay nakahanap na rin ng panibagong landas. Si Rafael ay natutong tanggapin ang bunga ng kanyang mga pagkakamali. At si Mara, ang dalagang minsang itinakwil, ay narito na ngayon sa piling ng lalaking nagmahal sa kanya at ng batang naging tulay ng kanilang bagong simula. Habang magkayakap silang tatlo sa loob ng kanilang tahanan, tahimik na sumilay ang pag-asa sa kanilang mga puso. Dahil matapos ang unos, luha, paninira at pagguho, may mga pusong natututong muling bumangon at may mga sugat na, bagamat hindi kailanman lubusang mawawala, ay matututunang hindi na muling magdugo. Maagang umaga nang huminto ang isang mamahaling itim na sasakyan sa tapat ng maliit at payak na bahay ng pamilya Fernando. Agad na palingon ang mga kapitbahay. Ang iba'y napahinto sa pagwawalis, ang iba namay sumilip mula sa bintana, at ang ilan ay halos hindi makapaniwala sa sasakyang tumigil sa lugar na dati saksi sa pinakamabigat na kahihiyan ni Mara Fernando. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kotse. Naunang bumaba si Rafael San Jose, matangkad, maayos manamit at taglay pa rin ang tindig ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Ngunit higit sa lahat, ramdam ang lambing sa paraan ng pagbukas niya ng pinto para sa babaeng kasunod niyang bumaba. Si Mara. Suot ang isang simpleng ngunit eleganteng damit, karga ang isang napaka-cute na sanggol na nakangiti habang sumisipa-sipa sa bisik niya. At nang tuluyang makilala ng mga kapitbahay ang mukha niya, agad nagsimula ang mga buluman. Si Mara ba yan? Diyos ko, ang ganda niya ngayon. Siya ba yung kasama ng bilyonaryo? Ngulit wala nang takot na naramdaman si Mara. Hindi tulad ng dati, hindi na siya yumuyuko sa hiya. Hindi na siya nanginginig sa panghuhusga ng iba. Dahil ngayong araw, hindi siya bumalik bilang isang dalagang itinakwil. Bumalik siya bilang isang babaeng lumaban, bumangon at nagkaroon ng sariling pamilya. Mahigpit niyang niyakap si Baby Ismael Fan Jose habang dahan-dahang humakbang papunta sa pintuan ng bahay. Bago pa man sila tuluyang makalapit, bumukas na ang pinto at doon lumabas ang kanyang ina na si Aling Belen, kasunod ang ama niyang si Mang Temyong. Parang huminto ang oras. Nagtagpo ang kanilang mga mata matapos ang mahabang panahong puno ng lamat, sakit at pananahimik. Namasa agad ang mga mata ni Mara. "Tay! Nay!" Mahina niyang tawag.
Hindi agad nakapagsalita ang kanyang mga magulang. Ngulit nang mapunta ang tingin nila sa sanggol na karga niya, tila may biglang natunaw sa matitigas nilang puso. "Apo!" bulong di Aling Belen, agad na napahawak sa dibdib. Unti-unting tumulo ang luha sa pisngi nito habang lumalapit. Hindi na nito pinansin nung nakaraan, hindi na nito binalikan ng sakit. Sa sandaling makita niya ang bata, ang tanging nakita niya ay laman ng dugo nila. Marahang iniabot ni Mara ang sanggol sa ina, at nang makarga ni Aling Belen si Baby Ismael, tuluyan na itong napahagulhol sa iyak. "Ang cute-cute naman ng apo ko!" Naningiting umiyak nitong sabi. Sa tabi nila, si Mang Temyong naman ay tahimik lamang na nakatingin, nguit halatang pigil na pigil din ang emosyon. Nang mapunta sa kanya ang bata at hawakan nito ang munting kamay ng apo, bahagyang nanginig ang kanyang labi. "Kamukha niya ang tatay niya," mahinang sabi ng matanda. Napatingin nito kay Rafael na buong galang na lumapit at tumanggo. "Tito," mahinahon nitong sabi, "alam kong marami po akong pagkakakulang at pagkakamali, pero mahal ko po ang anak ninyo at ang apo ninyo, at nandito po kami ngayon dahil gusto naming makasama kayo sa pinakamahalagang araw ng buhay namin." Nagkatingin ng sina Mang Temyong at Aling Belen. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ng ama ni Mara. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mara. "Ikakasal na po kami sa mga susunod na araw at gusto namin nandun po kayo." Sa puntong iyon, tuluyan ng napaluha si Mara. Ilang gabi niyang inisip kung may pag-asa pa bang muling mabuo ang pamilyang nawasak. Ngunit heto sila ngayon, nakatayo sa dating bakuran, dalang sanggol na naging bunga ng lahat ng sakit at unti-unting naghihilom ang sugat ng kanilang nakaraan. Lumapit si Mang Temyong kay Mara at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, marahan siyang niyakap ng kanyang ama. "Patawad anak," garalgal nitong sabi. "Patawad kung pinabayaan ka namin sa panahong kailangan mo kami." Napahagulgol si Mara habang niyayakap din ng ama. "Patawad din po, tay." Maging si Aling Belen ay lumapit at niyakap silang lahat habang karga si Baby Ismael. Sa gitna ng mga kapitbahay na nakatingin, wala nang natirang hiya o galit. Taning pamilya na lang ang naroon. Dumating nga ang araw ng kasal. Sa isang maganda nguhit eleganteng seremonya, muling nabuo ang lahat ng dating pira-piraso. Suot ni Mara ang puting bestidang dating hindi niya inakalang maisusuot niya sa ganitong masayang pagkakataon. Sa tabi niya ay ang kaibigan niyang si Myla na masayang-masaya bilang kanyang bridesmaid habang nagpupunas ng sariling luha. "Hindi ako makapaniwalang heto na tayo," pabulong na sabi ni Myla. Ngumiti si Mara. "Kung wala ka, baka hindi ako umabot dito." Sa altar, naghihintay si Rafael, gwapo, marangal at puno ng pagmamahalang mga mata habang nakatingin sa kanya. Sa unahang upuan, hawak ni na Aling Belen at Mang Temyong si Baby Ismael, kapwa nakangiti habang pinagmamasdan ng seremonya. At nang tuluyan ng magsabi ng "I do" sina Mara at Rafael, tila nawala ang lahat ng sakit ng nakaraan. Pinalitan niyon ng pangako, ng bagong simula, ng pag-ibig na dumaan sa unos ngunit piniling manatili. Pagkatapos ng kasal, tuluyan ng nanirahan sina Mara, Rafael at Baby Ismael sa mansyon ng mga San Jose. Ngulit sa kabila ng karangyaan, ang pinakamasarap sa lahat ay hindi ang ganda ng bahay, ang yaman o ang pangalan, kundi ang katahimikan ng tahanang puno ng tawanan, puno ng yakap, puno ng pagmamahalan. At sa bawat gabing magkakatabi silang tatlo habang yakap ni Mara ang kanyang asawa at pinagmamasdan ng mahimbing na tulog ng kanilang anak, lagi niyang naaalala ang dating dalagang umiiyak sa banyo, takot na takot sa dalawang guhit na nakita niya sa test kit. Hindi niya inakala ang araw na iyon na inakala niyang katapusan ay magiging simula pala ng pinakamagandang kabanata ng buhay niya. Wakas. Aral ng kwento. Minsan, ang mga pagsubok na akala natin ay wawasakin atin, ang siya palang magdadala sa atin sa mas mabuting kapalaran. Ang pagkakamali ay hindi katapusan ng buhay, lalo na kung may tapang tayong harapin ang bunga nito, magmahal ng totoo at bumangon mula sa sakit.
Sapagkat sa dulo, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa perpektong simula, kundi sa kakayahang manatili, magpatawad at bumuo ng masayang pamilya mula sa mga sugat ng nakaraan.